Good morning! Good morning, guys. Ayan. So, naisipan kong mag-vlog. Ito ay regarding sa mga natapos ng divorce under Sharia court. Ayan. So, wag kayong magtataka kasi itong mga problema ng mga natapos na nakapag-divorce, and then kasi after divorce ay LCR, local civil registered or municipal civil register, parang ganon. Kasi ngayon bago na, 'di ba? So dati local civil registered is LCR, at ngayon ay ano ba? Municipal ba 'yun? Basta MCR. So ngayon, marami kasi na nagkakaproblema. Hindi naman actually problema. Ang nangyayari lang ay natatagalan. Natatagalan ang annotation sa local civil register. Okay, sasagutin po natin 'yon at ipapaliwanag ko based on my experience. Ayun. Based on my experience. Okay, ganito kasi ang process niyan. Pag natapos po ang inyong divorce sa court, pag natapos na, and then ipapadala na sa inyo yung inyong documents, no? And then merong letter si judge na para sa inyong local civil register. Okay? So, yaan yung letter na dadalin ninyo sa inyong local civil register para ma-annotate. Kasi una, diyan sa local civil register dapat mapawalang bisa ang inyong kasal. So ngayon, ipapauna ko na po sa inyo na hindi pare-pareho ang LCR or MCR. Merong mahigpit, merong mabilis, merong mabagal, at meron silang mga protocol. Okay, tinatawag na protocol. Ayan. Sa experience ko, sa local civil register namin, actually, mabilis lang. Kahit na wala pang, parang ako yung pinakauna doon na nakapag-annotate ng divorce under Muslim, no? So, pero kahit na mabilis nilang na-annotate yung aking marriage certificate, nakapag-verify sila sa court. Yan po kasi ay protocol sa kanila na kailangan magbe-verify sila kung yung bang documents na yon ay galing talaga sa court. Okay? So, wag kayong mamomroblema or ano ba, wag kayong magrereklamo kasi trabaho po nila yan. Trabaho po nila yan, ano? Kasi actually ang divorce sa Sharia ay sobra naman po talagang bilis. Ang normal na processing diyan ay 3 months. Okay, 3 months. Ngayon, sa 3 months na 'yon, compare sa annulment, 'di ba? Ilang taon. Tapos sa local civil register, kumbaga tapos ka na. Tapos hindi ka pa makapaghantay, 'di ba? So ngayon, yun pong sa may local civil register, ginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. Meron silang protocol, local civil registered at saka PSA, okay? So ngayon, yung ibang local civil registered, ayan, i-share ko lang dahil sa totoo lang, mula nung ako'y nag-share ng aking experience sa divorce, ay marami akong natulungan. Actually, sobrang nakakatuwa kasi kasal na sila ngayon, o, di ba? So, legit ang ating divorce under Sharia court. So ngayon, sa sobrang dami na nila, iba-ibang LCR, meron sa Cebu, meron sa
tawag dito, sa Mindanao, no? Kumbaga meron tayong Visayas, Mindanao, Luzon. Syempre karamihan Luzon. So ngayon, i-share ko lang sa inyo sa sa Bisaya, sa Gawing Kapis. Nung na-submit doon yung local civil register ng isa kong natulungan. Meron silang protocol na 11 days bago nila i-annotate ang marriage certificate. Ayan, yan ay protocol sa kanilang local civil registered. Kumbaga, yan yung kanilang protocol, okay? Pero ang kanilang binayaran lang ay nasa 150. Ayun, 'di ba? Napakababa lang ng nila ng kanilang payment, no? So ngayon, umabot ng I think 2 to 3 weeks sa local civil registered ang kanilang annotation. And then then after nun na na-annotate ay in-endorse na nila sa PSA. Okay? So Mindanao naman tayo. Sa Mindanao, mabilis, no? Mabilis lang po ang annotation doon. Pero yung isang nakausap ko na natulungan ko rin po na nakatapos dito, ang binayaran niya sa LCR na payment ay nasa 800. Okay, hindi pare-pareho ang LCR. Ayan, para po kayo ay merong idea kung magkano. Okay, ako naman, ang binayaran ko sa LCR, yung mami ko yung nagbayad. Ang binayaran niya ay 1,800 plus. Okay? Kasi yun, kasama na doon ng LBC, may mga sa pag-a-annotate, tapos may babayaran pang, hindi ko alam kung ano pa yung mga babayaran, pero napaliwanag yan before sa akin. So, sa akin, 1,860. Sa ibang lugar, na Nueva Ecija din, Nueva Ecija, merong 800, may 900, ang narinig ko na mas mahal ay gawing Isabela. Pero hindi lahat ng LCR, kahit Isabela, ay parang kako. Sa Nueva Ecija kami, pero sa amin, ang siningil sa akin 1,800. Sa ibang LCR, pero sako pa rin siya ng Nueva Ecija, nasa 800 plus. Yung isa 900, yung iba 1,200. Okay. So ngayon, actually ang point ng aking video na ito ay yung tungkol sa LCR. Okay? Wag po kayong kasi karamihan na natulungan ko ay pag nasa LCR na ang kanilang documents, no? Kasi sa amin, kumbaga all in na yung sa mga natulungan ko na ano ba tawag dito, na i-process, no? Kumbaga ni-recommend ko sila kung sino yung tumulong sa akin. Ang nangyayari, tapos na sila sa court, okay? Merong mga rush, ganyan. 2 to 3 months, tapos na sila. And then, ang nangyayari kapag ka nasa local civil register, ay nagtatagal ang kanilang documents. Pero yung iba lang naman. Yung iba, hindi naman. At saka, ang kahirapan din po pala na local civil register ay Manila, Quezon City, at saka, ano pa nga ba yan? Makati. Ayan, yung mga ibang mga natulungan ko, talagang na sila, na kumbaga diyan nagtagal, no, inabot ng 1 buwan yata, kasi sobrang higpit po talaga ng LCR nila diyan. So hindi naman natin sila masisisi kasi nagbe-verify sila kung yung ating Sharia, ating divorce ba ay legit yan. Talagang itinatawag nila yan sa court or sumusulat sila. So trabaho nila yon at hindi natin yan masisisi. Okay, so ngayon, wag po kayong kabahan. Wag kayong magduda kapag nasa local civil registered ng inyong papel na, 'di ba, nagtatagal.
Ayan, una, may protocol. Pangalawa, trabaho po nila yan na mag-verify. And isa pa pong dahilan ay minsan tapos na sa local civil register and then i-endorse nila sa PSA. Para ito, may idea kayo sa mga nangyayari sa mga mangyayari ng sa mga documents ninyo kapag kayo ay nag-file ng Sharia divorce sa Sharia court. Pagka na-endorse nila yan sa PSA, ang nangyayari, sasabihan kayo, no? Lalo na kung sa Manila nyo yung inyong endorsement galing sa local civil register. So ngayon, ang nangyayari kasi, nagkakaroon ng feedback ang PSA. Ito yung isang dahilan bakit nagtatagal ang annotation. Okay? So ngayon, ang nangyayari kadalasan, ito nangyari din to sa akin. Nag-annotate si LCR and then pag-endorse sa may PSA, nagkakamali sila ng letter, pangalan sa letter, no? Letter sa pangalan pala. Or place. Ayan, yan lang naman yung mga importante na mga feedback nila minsan. Tapos yung number, ayan, register number ng marriage nyo or case number ng divorce, no? Yung kasi meron din diyan case number ng divorce. So ngayon, minsan nagkakamali diyan ng LCR. Ayun, tao lang, sorry naman. Nagkakamali. Ito, para alam ninyo na bakit kaya ang tagal, 'di ba? Para malaman ninyo ang nagiging dahilan. Ayun. Una, protocol. Pangalawa, nagbe-verify sila. Pangatlo, kapag nasa PSA na, syempre, magtataka kayo, bakit kaya ang tagal sa PSA ng annotation? Ayan. Minsan din ninyo alam, meron palang feedback si PSA. Dahil minsan, nagkakamali ang local civil registered ng pag-a-annotation. Actually, hindi lang local civil registered. Minsan, sa court din po. Ayan. Hindi po yan maiiwasan. Actually, hindi lang po ang divorce, hindi lang po divorce ang nagkakamali, yung sa Sharia. Kahit po sa annulment, may mga ganyang case na rin po akong mga nakausap. Nagkakamali po talaga sila. So, ayun, kailangan natin ng mahabang unawa kapag sa mga ganitong klase na nangyayari. Halimbawa, na-experience niyo kung ano yung aking sinasabi, 'di ba? At least may idea kayo kasi syempre, ang hirap din minsan yun namang problema ka sa papel, tapos, di ba, minsan nagsisearch tayo, bakit kaya, di ba? Yun ang tanong natin, bakit kaya? Tapos, minsan, nakukuha natin yung sagot sa YouTube, sa Facebook, di ba, sa website, ayan. So, ngayon, sana makatulong itong video na to. Ang masasabi ko lang sa mga namumroblema sa LCR ay kasi yung ibang natulungan ko, sasabihin pa nila na nagdududa daw sila. Ano ba namang pagdududa yon? Nakakatawa nga minsan. Sabi ko, bakit pagdududa tapos nakipapil mo? 'Di ba? Actually, transparent naman kapag ka nag-file ka. Updated ka. Dito sa mga gustong mag-file ng divorce under Sharia court, ayan. Kontakin nyo lang ako, kayo dyan, mag-comment kayo, and then, ako naman, palagi akong sumasagot kasi, dumarating sa akin ang notification. Ayan, binibigay ko yung aking, Facebook account and WhatsApp para doon nyo ako i-message. Ayan, so far na mula nung last year na nag-share ng experience ko ay nasa 30 plus na yung aking natulungan. So 30 basta kulang 40 yon.
Nagpapasalamat ako sa tiwala nila, ano. Ako naman, hindi naman ako yung nagbe-benefit sa aking tinutulungan. Ang magbe-benefit sa sila kasi kung ano yung naramdaman ko, kung nasan ako ngayon, no, mararating din nila. So, nakakatuwa lang dahil alam ko na maraming kababaihan, syempre, maraming kababaihan, less yung kalalakihan na talagang gusto nilang makawala sa dating, kumbaga sa kasal, no? Kumbaga papil na lang kasi yung iba, papil na lang pero may mga kanya-kanya na silang pamilya, 'di ba? Tapos alam naman natin ang annulment sa Pilipinas ay sobra talagang tagal, no? Sobrang nakaka-stress. Ubusin ka talaga ng pera, ng oras, no? So, yun lang. Kung gusto ninyong magpatulong, mag-message lang kayo sa akin, mag-comment lang kayo diyan at I will help you. Okay, yun lang guys. Have a nice day. At abangan ninyo yung ang aking isusunod na video. Sa mga natulungan ko, i-rebuild ko yung, i-reveal ba tawag doon? Ko sa inyo, i-share ko naman sa inyo kung sino na yung mga nakasal. Ayan. Sino na yung mga nakasal sa natulungan ko. Okay, yun lang guys. God bless. Bye!